Isang overseas Filipino worker ang nagsumbong sa tapat na po. So umano'y hindi makatarungang kaltas sa ipinapadala niyang pera sa Pilipinas. Ano nga ang patakaran dito? Wala pang 10,000 piso ang kita ni alias Dave sa trabaho sa Saudi, pero sinisikap niyang makapagpadala ng pera sa ina sa Pilipinas. Yun nga lang, bukod sa ibinabayad sa Saudi, kinakaltasan pa ang kanyang padala pagdating ng Pilipinas. Kada magpapadala kami dito, ang kaltaso sa amin, umaabot ng 200 piso dyan sa Pinas na kapalit, bali 18 na tiyan. Hindi ko lang po maintindihan, bakit po kada hul magpapadala, laging ganun, hindi hul nagbabago. Samantalang may takas na dito. Isinangguni ng tapat na po sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang problema ni alias Dave. Ayon sa BSP, walang limit sa singil o fee sa nagpapadala. Pero dapat malinaw ang mga babayaran at kung magkano ang ikakaltas sa pagkiklaim ng pera sa Pilipinas. Dapat sila ay lantad, no? Lahat sinasabi nila. Doon sa nagpadala ng pera galing sa abroad, dapat alam niya kung merong babawasin pagdating sa Pilipinas. Kung ako ang nagpadala halimbawa at hindi ko alam na may babawasin pagdating dito, maaaring yung pinadala ko ay kulang na. May ilan pang OFW na kapareho ang inaangal patungkol sa kanilang padala. Paliwanag naman ng kumpanyang Western Union, ang ikinakaltas dito sa Pilipinas ay documentary stamp tax. Exempted dito ang padala ng OFW pero kailangan magpresenta ng katibayan ang magkiklaim ng pera. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Cebuana Luilier. Kaya sa lahat po ng remittance center, maging tapat na po. Pawis at sakripisyo po ang puhunan ng mga OFW para makapagpadala ng pera. Sana po ay paliwanagan natin na maayos para hindi naman pupitin ang padala nila sa naiwang pamilya sa Pilipinas. Sa mga consumer na nais magpadala ng kanilang reklamo, mag-post o mag-message sa aming Facebook page.